lingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakaganda umaga ng ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay Agosto 6 o August 6, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sarap po na sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, gayon din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Kaaron Liway Iparegire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Ping Lacson natisod 200 million goals project sa flood control. Todo balita. Chis Escudero kinorner ni Risa Hontiveros sa impeachment coverage. Todo balita. Inflation bumagal sa pabahay, tubig, kuryente ayon sa PSA. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Russian patay sa naimbentong helicopter. Todo balita. Sa ating lokal na balita, Series 2 ng Regional Ardena Team briefing at send-off isinagawa sa bayan ng Bayangbang. Todo balita.
249 ALS completers sa Pangasinan, 4th District, pinarangalan sa sinagawang graduation rites sa Mangaldan. Todo Balita. Manaygina, pinadama sa kadistrito ang pagmamalasakit ng isang ina. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, nagsimula ng halukayin ni Senador Pampilo Ping Lacson ng mga flood control project at napuna-amono niya sa pag-iimbestiga kasama ang kanyang mga staff ang mga ghost project na nagkakahalaga ng 200 million pesos. Sa isang panayam, inihayag ni Lacson na pinaghahandaan na nila ng kanyang mga staff ang privilege speech niya tungkol sa mga flood control project sa buong bansa. Meron kaming meeting ng mga staff kasi binubuo ko yung aking isasagawang privilege speech tungkol sa mga flood control projects all over the country at mukhang may natisod na at least isang ghost project, sabi ni Lacson sa isang panayam. Samantala, nihayag ng senador na buo ang kanyang suporta sa pagtakwil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kalyadong sangkot sa mga maanumalyang transaksyon. Samantala, pumalag ang mga kasapi ng Senate media sa pagtatangkang pagbawalan na i-cover ang sesyon ng kapulungan sa Miyerkules, Agosto 6, kung saan inaasahang hatulan ng mga senador kung susundin o hindi ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nito Martes na umaga, Agosto 5, isang staff ng Public Relations and Information Bureau o PRIB ng Senado ang nagpabatid sa mga miyembro ng media na nagko-cover sa Senado na bawal silang pumasok sa session hall dahil inaasahang mapupuno ang session hall dahil sa pagdagsa ng guests. Pinagsabihan din ng mga cameraman ng iba't ibang TV network na bawal din silang kumuha ng live coverage o live footage sa session hall. Matapos malaman ng nasabing kautusan, tumayo si Senador Risa Hontiveros sa plenaryo para linawin kay Senate President Francis Chis Escudero na nasabing kautusan. Paliwanag naman ni Escudero, mayroong hindi pagkakaunawaan kaugnay ng pahayag ng PRIB staff na bawal mag-cover ang media sa session hall. Naipaliwanag na po sa kanila na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay na sa pahayag na binigay ng PRIB kanina. Direktang pinaliwanag yan ang Senate Secretary sa mga miyembro ng media na hindi totoo, hindi accurate at hindi naunawaan yung naunang sinabi ng PRIB, ang Escudero. So wala pong ganon. Kung meron man ngayon, available din sa media yan tulad ng ordinaryong araw na session o at session natin paglilinaw pa ni Cheese. Isinusulong ng Department of Health ang Human Immunodeficiency Virus Education at Services sa iba't ibang opisina o workplace. Ayon sa DOH, malaki ang oras na ginugugol ng mga manggagawa sa kanilang trabaho, kaya layo nilang maabot ang mga opisina at iba't ibang workplace para maisulong ang kampanya kontra HIV. Parte rin ng kampanya ang pagbibigay ng libreng condom, lubricants at pre-exposure prophylaxis, HIV testing at education sa pagsunod sa antiretroviral therapy kung sakaling magpositibo sa HIV. Unang workplace na nabisita ng kagawaran ay iba't ibang mga business process outsourcing o BPO sa Philinvest Corporate City sa Alabang, Muntinlupa City nitong linggo. Paalala naman ng DOH sa meron 305 HIV care facility ang DOH na handang magbigay ng mga serbisyo para mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit, maging ang gamutan ng mga individual na tinamaan nito. Base sa datos ng DOH, isa sa kada dalawang tao ang tinatamaan umano ng HIV mula sa working population na nasa edad 25 hanggang 34 anyos.
Nagdulot ng matinding kabatakot sa mga miyembro, sa mga residente ng Puerto Princesa, Palawan, ang pagbagsak ng umano'y rocket debris ng China dahil sa nilikha nitong malakas na pagsabog sa Himpapawid noong Lunes ng gabi. Ayon sa mga residente, agad itong sinundan ng malalakas na kalabog sa bubungan ng ilang bahay, dahilan upang magsilabasan ng mga tao sa takot at pagkalito bandang alas 6:45 ng gabi. Kumalat online ang mga video at larawan mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod na nagpapakita ng isang tila rocket na lumilipad sa Himpapawid. Pati na rin ang makapal na usok na iniwan nito. Nag-viral ang pangyayari sa social media dahil sa kakaibang lakas ng pagsabog na ayon sa ilan ay may kasamang pag-uga ng lupa. Isang bagay nila ito na ngayon lang nila naranasan sa lungsod. Bagamat may naunang abiso ang gobyerno ng China hinggil sa pagpapalipad ng kanilang Long March 12 rocket at posibilidad ng pagkahulog ng debris sa loob ng Philippine territory, marami pa rin ang nagdududa kung yun ang tunay na sanhi ng insidente. Isang kilalang kongresista mula sa lalawigan ng Cebu ang nagsanib puwersa para buuin ang tinatawag na R7 Block, isang makabago at independenteng grupo na layuning itaguyod ang inclusive na pag-unlad, maayos na serbisyo at tapat na pamamahala para sa mga Cebuanos. Bumubuo sa R7 Block ang apat na kilalang kinatawan ng distrito sa Cebu, Congressman N. Marie Lollipop Uwano Dizon Congressman Uwano Dizon, Congressman Patricia Calderon, Congressman Edsel Galeyos, at Congressman Rhea Gullas na sama-sama nangako na isasantabi ang politika para pagtuunan ng tunay na serbisyo at kaunlaran ng lalawigan. Hindi ito kaalyado ng anumang umiiral na partido o grupo sa lokal na politika. Ayon sa mga miyembro, ang R7 Block ay hindi pang politika makinarya kundi isang plataforma para sa pagkakaisa, palitan ng kaalaman at pagtutulungan ng mga isyong tulad ng kalusugan, agrikultura, turismo at trabaho para sa mamamayan. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang bagong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para balasahin at gawing simple ang mga proseso sa mga ahensya ng gobyerno upang maging mas mabilis ang pagtugon at episyente ang paghatid ng serbisyong publiko. Sa ilalim ng Republic Act No. 12231 o ang Government Optimization Act, binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na palakasin, pag-isahin o lusawin ang isang ahensyang may kahilintulad na mandato habang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga lingkod bayan. Inalis ng batas sa mga ahensya nagdodoble lamang ng trabaho at gawing simple ang mga proseso, kasabay ang pagsusulong ng digitalization at e-governance. Binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na busisiin ang mga programa ng ahensya at na maaari namang ipatupad ng lokal na pamahalaan o pribadong sektor at ilipat ang trabaho sa ibang ahensya kung kinakailangan. Balita sa ibayong dagat, isang mag-asawang taga-Ohio ang matagumpay na nagkaanak mula sa isang embryo na na-freeze sa loob ng halos 31 taon, ang itinuturing ngayong pinakamahabang panahon ng embryo preservation bago matagumpay na pagsilang. Ipinanganak noong Sabado ang anak ni na Lindsay at Tim Pierce mula sa embryo na na-freeze noong 1994. Ayon sa kanilang doktor, ito ang pinakamahabang na italang storage period para sa isang embryo bago naging matagumpay ang pagbubuntis at panganganak ng higit 11,000 araw. Gamit ang prosesong tinatawag na embryo adoption, pinili ng mag-asawa ang mga naiwang embryo mula sa ibang magulang
na hindi na ito ginamit. Ang donor na sina Linda Archer, ngayon ay 62 anyos, ay nagpa-freeze ng kanyang mga embryo noong dekada 90 para makipagdiborsyo na ito. Pero nakipagdiborsyo na ito kaya hindi nagamit ang mga ito. Sa tulong ng organisasyong Snowflakes, isang Christian-based adoption group para sa frozen embryo, nilipat ang embryo sa Rejoice Fertility Clinic sa Tennessee. Isa sa 3 embryo ang matagumpay na na-implant kay Lindsay Pierce. Ayon sa doktor nila si Dr. John David Gordon, ang kasong ito ay hindi lang inspirasyon kundi paalala sa lumalaking bilang ng mga embryo na nakaimbak. Nasa 1.5 milyong frozen embryo nakaimbak ngayon sa iba't ibang klinika sa buong Amerika. Sa atin naman mabalitang lokal, bilang tugon sa magkasunod na pananalasa ng Bagyong Krising, Dante, Emong at ang pinalakas na habagat, isinagawang briefing at send-off ng Regional Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA team na kinabibilangan ng mga miyembro mula sa iba't ibang rehiyon at national agencies patungo sa iba't ibang munisipalidad sa Pangasinan na naapektuhan. Layo ng RDNA mission na masuri ang lawak ng pinsala, matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad at makapagbigay ng rekomendasyon para sa nararapat na tulong at pagbangon. Sa pakikipagtulungan ng PDRMO at mga lokal na pamahalaan, ang RDNA ay magsisilbing mahalagang hakbang tungo sa mas mabilis at epektibong disaster response. Samantala, may kabuang 249 na mag-aaral mula sa Alternative Learning System o ALS sa Pangasinan 4th District ang pinarangalan sa sinagawang graduation and completion ceremonies kahapon, Agosto 5 sa Macario Ija Development Center sa Mangaldan. Kinilala ang 224 junior high school at 25 elementary completers sa nasabing aktibidad na may temang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ayon sa Department of Education o DepEd, layunin ng ALS na magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga Pilipinong hindi nakapasok o nakatapos sa formal na edukasyon. Kabilang ang mga out-of-school youth, manggagawa, may kapansanan, dating rebelde at iba pang sektor. Ipinapatupad ito sa pamamagitan ng flexible at community-based learning na akma sa kanilang oras at kalagayan. Nagpaabot ng pagbati si Mayor Bonafé de Vera sa mga nagsipagtapos kalakip ang pagbabahagi na kanyang tinaguri ang 4 na P na dapat anya taglayin ng bawat mag-aaral: patience, perseverance, purpose, at preparation. Ung kakasil subaloy no amin tayo mang kakasakay. Yan ang mensahe ni Manay Gina sa kanya relief operation sa Barangay Tubag, Mangaldan. Via community, nagdag pa ni Congresswoman Gina de Venecia. Dapat di umano ay may malasakit, hindi sarili lang ang iniisip at dapat tulungang mailigtas ang kapwa. Tulad ng ginagawa ng pamahalaan ng mga local government at barangay officials at mga volunteers na dumadamay sa lahat ng nasalanta ng baha. Malaking pasasalamat ni Manay Gina kay Pangulong Bongbong Marcos at sa DSWD na pinangunahan ni Secretary Rex Gatchalian sa binigay nilang food packs. Gayun din kina Mayor Bonafé Paraino sa mga kasamang sina Councilor Rolly Gubatan Abalos at ABC President Flory Garcia Abalos. Katuwang ni Manay Gina ang sa paglilingkod ang team ng serbisyong TN1 kasama si Tatay Joe de Venecia at Kuya Toff de Venecia. Sa ating balitang sports, 6 na regular season games ang nakalinyang ilaro ng NBA sa Europe sa susunod na 3 seasons. Uumpisa nito sa Memphis Grizzlies at Orlando Magic
ngayong season. Bibit-bitin ni Ja Morant ang Grizzlies para makipagsalpukan kay Paolo Banchero at Magic sa Berlin sa January 15. Magiging homecoming din ito para sa magkapatid na Franz at Moritz Wagner na Orlando na pareho naglalaro sa national team ng Germany. Makalipas sa 3 araw sa January 18, lilipat ang 2 teams sa London. Nakakalendaryo rin ang games sa Manchester, England sa 2026-2025 season. Babalik sa Berlin at may isa pa sa Paris sa 2027-2028. Ilalarga ang mga laro sa Uber Arena sa Berlin, sa O2 sa London, Co-op Live sa Manchester at Accor Arena sa Paris. 13 games ng NBA sa Germany mula 1984 pang-14 sa January pero unang regular season game doon. Sumayon kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang mga tagapagbalita sa ngalan po ni Carol Liway. Ako po si Susan Valdesia daw. Kantabay natin sa technical side si Richard Ulanday. Oras po natin, ganap na 5:31. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ
Pasada, balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, bilis po ang oras natin, ganap ng alas 5:37 at welcome po sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po yung kasama, sa ngalan po ni Caro Liway, ako po si Susan Valdezia daw. Maalinsangan na, no? Meron ako nabasa, ewan ko kung naalimpungatan lang ako kagabi, nakita natin, mainit yung nitalang heat index kahapon. At meron din ako nakita, ewan ko nalimpungatan din ako, walang pasok. Nahanap ko ngayon, hindi ko na mahanap. Yung kasama natin si Caro Liway, sabi ko nga ayun, akala ko alang ko nga Caro man, natrangkaso siguro. Kasi sabi niya talagang nag-chill siya nung gabi. Get well soon. Sabi ko hindi siya sanay na tuyo ang kalsada. Sanay lumusong sa baha. Sabi ko nga kapon, wow, tuyo yung kalsada, nakakapanibago. Ayun nga, sabi ko nga, baka hindi ka lang sanay, hindi lang sanay na na hindi lumulusong sa baha. Nung natuyo, doon na nagkasakit. Ayan, paabig. Okay, binabati natin ng belated happy birthday si former board member Arthur June Celeste. Birthday niya kahapon. At happy birthday naman ngayon, August 6, sa kambal ni Cendric, sina Skyler Zen at Queen Yadaw. Ayan, baka makalimutan ko na mamaya. Kumusta po kayo dyan? Gabi ngayon, nasa Washington DC, sina Engineer Ogie Engineer Ogie Bentinilla. Tsaka syempre, kasama niya si Madam Linda. Kumusta na po dyan? Okay, mga kaibigan, itong price freeze sa bayan ng Bulinaw. Pero actually kapag merong mga gantong mga state of calamity, kasabay na rin dyan yung pagpapatupad. Dapat may price freeze sa mga bayan kung saan, o bayan at saka syudad, kung saan idinideklara under state of calamity. Pero ilan lamang daw sa mga produktong sakop sa pagpapatupad ng price freeze, hindi naman lahat. Bigas, isda at iba pang produktong dagat, sariwa, tuyo, dilata, mga gatas, sariwa at process, kaninang baboy, baka at manok, gulay at mga root crops, tinapay, kape, asin, asukal, mantika, bottled water, instant noodles, sabong panlaba, kandila, uling, panggatong, gamot na essential ayon sa DOH. Ito yung mga nabibili sa sa grocery. Kasi kapag kagulay, nagpa-fluctuate yan. Depende kung magkano yung kuha din naman ng mga mamimili, ng mga nagtitinda. Lalo na kapag katapos na yung kapag katapos mismo ng bagyo,
Ang talong ngayon, 160 pesos. Yo. Siyempre, bibili ka ng kalahati, ilang piraso lang yun. Bibili ka 160, parang 80, 4 na piraso. Malalaki, 80, 20, 40. Ay, 20 pesos yung talong isa lang. Kaya sabi ko, hintayin ko na lang na magmura. Yan, mabilis lang naman yan eh. Ganun lang yun, kapag ka nagtitipid, at hindi ka naman masyado nagke-crave, pero na kapag ka makakapangan ka lang maong, what is 20 pesos, pero kapag ka naman kasi kapag ka mura lang siya, 20 pesos makakabili ka na ng marami. Ayan, mga mahigpit na pinagbabawal din ang pagtataas ng presyo habang umiira lang yung state of calamity, pag-iimbak ng mga produkto para ibenta sa mas mataas na halaga, at ayon sa Price Act, ang mga lalabag ay may karampatang multang administratibo hanggang 1 million pesos, pansamantala o permanente pagsasara ng negosyo, pagkakakulong na hindi higit sa 10 taon, at iba pang parusa ayon sa batas. Para sa mga nais magpadala ng reklamo o humingi ng karagdagang detalye, makipagtulungan lang sa lokal na pamahalaan ng Bulinaw sa pamamagitan ng pagdulog sa Office of the Municipal Mayor. Ang mayor po ngayon doon ay si dating Congressman Jesus Boying Celeste. Ayan, ito po mga Celeste, addict sa trabaho. Hindi pa kasi nung kausap natin noon, hindi pa nakaupo. Ayan, pero hindi pa nakaupo, pero nakaplano na ako ng mga gagawin. At ang kasi nila more on lalo na sa environment. So meron siyang meron siya nakitang space na pwedeng gawing i-develop na parang Eco Park. Ayan, Eco Tourism Park. So, nakita niyo isang lugar na yun na magandang i-develop. Okay, sa mga naghahanap ng trabaho, merong libreng training para sa mechatronic servicing and regular job sa URC. Libre daw lahat. So, libreng training sa mechatronic servicing, NC2, tuition, dorm, meals, transportation, assessment fees, at OJT allowance, libre lahat yon. At meron isang taong training, 7 months daw stay-in training sa GBF Technical Training Center, 5 buwan o 5 months on-the-job training sa Universal Rubina Corporation. So, pagkatapos ito, regular jobs at benefits na magiging production machine operator and or machine maintenance technician sa URC o Universal Rubina Corporation. Malaking kumpanya to ng Gokongwei Brothers Foundation at saka Scholar ni Juan sa bayan ng Bayangbang. Okay, pag-usapan nga rin natin ito. Sa mga taga-Bayangbang daw, dapat alam ninyo to. Dapat sa mga taga-Bayangbang, alam mo na sa disiplinadong mamamayan, uunlad daw ang bayan. Simula noong August 1, ngayon ay 6 na. Pero, Ka Richard, masalimuot talaga. Kanina ko pa sinasabi. Ganun eh. Masalimuot. Ayan. Pero nakikita ko sa labas, makulimlim, pero masalimot dito sa loob. Simula August 1, sa itong taon na to, so mahigpit na ipatutupad na ang pamunuang bayan, kapulisan at pamunuang barangay ang mga sumusunod. Ito na, illegal na pagparada, illegal na pagtinda. Speaking of pagtinda, itong yung kasagsagay dulap, may kasagsagay dulap, yung mga kalamidad yun kasagsagay kalamidad. Yung mga kababayan po natin, hindi na sila makapasok dito sa downtown area para magtinda kasi nga baha. Yun. Tsaka kahit na makapasok sila, wala naman papasok dun para mamili. So diyan na lang sila sa tapat ng ng Star Plaza, tsaka sa May Tulay. Ayun, daming paninda doon. Pero bilib naman ako sa mga taga-Singil, nakapasok pa yung mga nagtitiket. Ay, may bayad naman pala yun. Kala ko, sabi ko pa yung, di ba, inilagay natin sa natin, FB natin. Ang Pinoy madiskarte. Kumbaga sa madiskarte.
alam nila kung saan sila pupwesto, hindi nga makapasok, hindi dyan na lang sila sa kalsada. May bayad pala yon. Sabi ko, walang freeze. Walang freeze Ay kung ang mga negosyante ay anong tawag nito, na perwisyo, ay ang syudad hindi. Kasi may bayad din pala yung mga nakalatag na nagtitinda lang sila kalamor ng konting sibuyas, na dahon, na mamayla ko nagbabayad daw sila ng ticket. 50 lang nga lang naman. Pero lang naman yung tinda nila. Tapos depende yon kapag may mas malaki ng konti, 100, mas malaki pa ng konti, 200. Pero mga gulay-gulay lang yung mga yon. Sabi believe naman ako talaga sa mga nangungulekta, nagbibigay ng ticket. Sana naman yung ticket nakarating, kasi walang pasok ng mga panahon na yon. Walang pasok. Kapag kaganyan na may pasok lang, ang alam natin yung mga, walang pasok sa opisina Ang may pasok, walang pasok sa mga government offices noon. Ang may pasok lang yung mga frontliners, yung mga nasa health, nasa rescue and response, nasa, tawag nito, yung mga naglilinis, present din yung mga naniningil. Pero sabi tuloy ng iba, pati naman yan, walang patawad, kalamidad, nandun na nakalatag na sa tulay, yung mga kanila mapaninda, may bayad pa din. Pero ito nga yun, illegal na pagtitinda, considered illegal yun, pero during that time, calamity, na ando lang sila at hindi sila makapasok. At yung time na yon, suspended din yung one-way, yung mga one-way, two-ways, na mga anong tawag dito, mga pinapatupad sa traffic kasi nga baha, ang pumapasok dito noon, mga bangka, kuliglig, at saka traktora na hindi naman sila taga Dagupan kundi mga taga Santa Barbara o taga ibang lugar, yung mga yung mga naghanap buhay dito nung panahon na yon para i-transport. Siguro this time magandang na rin yung ating mga kababayan dito sa Dagupan, mag-ready na rin kayo ng anong tawag nito, mga ganyang pagkakakitaan kapag panahon ng baha. Kasi naman alam naman natin dito sa Dagupan, tayo yung perennial na nababaha, kasama po ang Kalasyaw. So isa na siguro yan para pagka in times of calamities yan, mga pagbaha, meron pa rin pagkakakitaan, yung bangka, balsa, kung ano yung pwede. Pero meron din, nakita natin yung mga kariton, o yung mga nagtutulak ng kariton, kaya lang talaga nakababad naman talaga sila. Talagang sila yung para hindi mabasa. Yung ating mga kababayan, sila yung naghahatid. Ang gandang tignan na, meron pa upuan yung kariton, tapos itutulak naman nila, manual, mano-mano. Pero balikan po natin yung mga bawal na, simula August 1, bawal yung pagtitinda, paninigarilyo sa pampublikong lugar po, kanina pa ako nabubuyoy, pagmamaneho, habang na kayo tumatagal ng bawal. Pero ibig sabihin, ipapatupad na nilang, stricto na nilang ipapatupad. Ayan. Hindi maayos na pag-segregate ng basura, hindi wastong pagtatapon ng basura, pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, para naalala ko si President Digong sa mga to, paggamit ng plastic bags, ayan. Marami na po mga lugar, areas, yung mga hindi na pinapatupad nga po yung yung no plastic na mga kundi anong tawag to, supot, papel. Kaya lang parang hirap din nun. Kung minsan bibili ka ng soft drinks nakalagay sa plastic na nakalagay sa supot na papel bago makarating sa iyo yung bago ka makarating sa pupuntahan mo, pagkagaling mo doon sa pinagbilhan mo, warat na yung warat na yung supot. Kaya i-practice na po natin na magdala ng eco bag sa ating mga bags para kapag may bibilhin lagi tayo meron mga dalang supot na. Pagmamaneho ng motor ng walang helmet, tagala rin yan, binagong tambutso o modified muffler, pag-alagalang aso o anumang hayop. Ito yung magandang ito yung maganda. Lalong-lalo na sa mga barangay, dami niyan. Una, pinapatupad daw ang batas sa illegal na pagpaparada at pati ng pag-counterflow ayon sa Municipal Ordinance No. 8 Series of 2010. Penalty, first offense, second, third, fourth,
200,000, 200 pesos lang, 200, 300, 500, at 1,000 pesos. Pangalawa, yun yung ano lang yun yung bawal ang illegal na pagpaparada at saka yung pag-counterflow ayon sa municipal ordinance. So, mapupunta sa pupunta sa Bayangbang, hindi lang mataga Bayangbang ito kasi kapag sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Tama ba yun? So, first, second, third, fourth offense, 200, 300, 500 hanggang 1,000. Pangalawa, bawal ang walang pahintulot na pagtitinda ayon sa ating Market Code o Tax Ordinance number 01-2017. O kagaya ng sample po natin kanina, hindi makapasok yung mga negosyante natin, mga nagtitinda, mga vendors natin, diyan na sila naglatag sa may Star Plaza. O ito naman si case-to-case basis naman syempre. Pangalawa, bawal nga daw yung walang pahintulot na pagtitinda o mga illegal vendors ayon sa market code nila. Penalty, fine of not less than 500 pesos but not more than 2,500 pesos or imprisonment of not more than 6 months or both at the discretion of the court. Kung yung violation is committed by any juridical entity, the President, General Manager, or any individual entrusted with the administration thereof of the time of commission of the violation shall be held responsible or liable therefore. So, yung punishment by a fine of imprisonment shall not relieve the offender from the payment. Yun, makukulong ka na pero hindi ka daw kailangan mo pa rin magbayad ng tax, fee or charge imposed under sa ordinance na yon, yung bawal nga, yung pagtitinda ng illegal o walang pahintulot. Sa paninigarilyo naman, yung mga penalty, 500, 1,500 to 2,500. Ayan, sa mga public places. Ayan, wag, ingat kayo kapag yung ba marami kapag meron sila pinupuntahan. Lung center, ang tawag nila doon. O oxygen area. Ano ba yun? Yun yung mga pagmaninigarilyo na sila. Merong lugar para sa paninigarilyo. Hindi po sa lahat pwede. Penalty dito naman, syempre, 500, 1,500 to 2,500. At bawal na bawal din ang pagmamaneho habang nakainom. Ito ay nakamamatay. Ito ay ayon sa Municipal Ordinance number 8 series of 2010. Penalty 200, 300, 500, 1,000 para sa first, second, third, and fourth. So, bawal din ang hindi maayos na pag-segregate ng basura batay sa Municipal Ordinance number 18. First offense, second, third, 500, 1,500, 2,500. So, bawal ang hiwas ng pagtatapon ng basura ayon naman sa Ordinance number 18 series of 2017. Ang first, second, and third, 500, 1,500 to 2,500. Bawal ang pag-inom sa pampublikong lugar. Penalty, arresto minor o fine of not exceeding 40,000 pesos. Malaki. Ito yung ito yung talaga matatakot sila. Yung umiinom sa pampublikong lugar. Anong sabi? Paano yung mga restaurant na nagpapainom? Pampubliko yun. Diba? So, hindi rin pwede. Bawal ang paggamit ng single plastic bags ayon sa Municipal Ordinance. Penalty, 500, 1,000 to 2,500. So, bawal ang pagmamaneho ng motor ng walang helmet. 200, 300, 500, 1,000. Maraming bawal, marami pa to. Mahaba pa. Ayan. Pero, ayan, maraming ganitong mga sana, good luck, ganun Good luck. Merong meron din tayo sa Dagupan City noon Anong tawag nila dyan? 21 kautusan konto amo, ng bunag ira. Yan, ang dami yan, mga ganyan lang bawal. Marami naman talagang batas, maraming mga bawal-bawal, pero yung implementation lang talaga yung mahirap. Dito nga lang sa atin yung mga ang daming mga traffic na mga batas hindi naman pinapasunod. Minsan nakamulagat pa yung poso, titingnan niya kapag tatawid ka. 'Di ba? Yung pagdaan sa mga kahit saan. Meron ng mga pedestrian lane, hindi pa sila dadaan sa pedestrian lane, inner kung saan-saan. 'Yon. Pero nung bilib naman ako sa kanila nung kasagsagan ng meron pang baha, mataas pa ng konti. Bawal na yung one way. Bawal na yung one way? Bawal na yung two way. One way kaagad. Ayan. Ay ako maski magbayad na ako ng penalty. Hindi ko ako isabak sa lugar ng kudalap. May gusto nila lumusong ka na sa baha. Madam Rose, good morning. Nabuwas yung tanong mo.
nabuwasak unla, natang kumunod, waligawang ko importante. Yan, good morning kay Sir Napoleon ko, at saka kay Benamin Landingen. Ayan, meron tayo nakaready kapon pa to. Yung interview natin kay Vice Gov. Kanina meron tayong na natalakay yung alarming na kasi yung kaso ng mga ng HIV. Sabi doon sa yung balita natin kanina, yung mga pinupunta na nila mga workplace, isa sa 2 empleyado nagkakaroon ng HIV. Edad 25 to 34. Ayan, kinakatin na. Pero may tayo 4 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Yun nga po, nagkaroon nga ng question hour. At ito yung pinag-usapan, status ng HIV at saka ng dengue sa lalawigan ng Pangasinan. Siguro i-play na lang muna natin siguro yung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino pagkatapos mismo ng isinagawang regular session. May suggestion kanila na why not create an HIV hub dito sa Pangasinan para mas ma-monitor yung mga na-find out na positive. Okay. Una-una po, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong Lunes po, ika-4 po ng Agosto, ay nagkaroon po ng question hour ang Sangguniang Panlalawigan, initiated by our Chairman of Committee on Health, Board Member Jerry Rosario, an inquiry on the status of dengue and HIV cases in the province of Pangasinan. This actually stemmed from a report by the Department of Health a few months ago kung saan sobrang tumataas po. Una-una, pagdating po sa kaso ng HIV, tumataas po ang kaso ng HIV sa ating bansa at hindi po exempted ang lalawigan ng Pangasinan doon. At nakikita na karamihan po na mga naging bagong nagpositibo sa HIV ay mga minor de edad. Pagdating po sa gender, karamihan din po ay wala na po pinipili, lalaki at babae pagdating po sa gender. So nakakabahala po yung statistics na yan na lumabas a few months ago from DOH. Yung pangalawa po na parte ng question hour na yan ay tungkol naman po dun sa preparation po pagdating sa epekto, naging epekto ngayon ng dengue at posibleng maging mga epekto pa ng dengue sa ating probinsya, lalo-lalo na po panahon po ng tag-ulan, kung saan inaasahan po natin na talagang tataas po ang cases ng dengue sa mga ganitong buwan. Tulad din po nung nangyari last year sa lalawigan ng Pangasinan. So balikan ko muna po yung sa issue ng dengue kasi yun yung mas maikli po issue. So base po sa ating Provincial Health Office ay monitor na po ang ating PHO represented by ROIC, Dr. Vivian Villar, kung saan ay minomonitor na nila yung mga kadalasan mga munisipyo o mga lugar kung saan mataas po ang kaso ng dengue. Madalas po ito yung mga barangay, malapit po sa ating mga tubigan, mga ilog, mga saka, malapit po sa mga palayan. Historically, doon po tumataas talaga yung cases ng dengue. Pangalawa po ay nagsisimula na rin po yung information campaign ng PHO para po sa iba't ibang establishmento, lalo-lalo na po sa paaralan, para maiwasan po or mabawasan yung possible na cases ng dengue. Ano yung mga preparations na kailangan gawin ng ating mga kababayan, ng ating mga schools at iba-ibang institusyon upang at least kahit pa paano maibsan yung pagdami po ng dengue cases sa ating probinsya. So it's the usual annual na mga aktibidades na ginagawa po natin to address the cases of dengue. Pangalawa po doon sa question hour na medyo nagdagal po ang usapan ay yung tungkol po sa issue ng HIV cases dito po sa ating probinsya. Isa po sa nabanggit doon ay yung possible na pagtayo po ng isang HIV hub or isang parang siguro center or a facility incorporated po sa ating mga provincial hospitals or under the PHO kung saan ang i-address po nito ay yung mga cases ng HIV. Of course, marami po kailangang isipin na mga konsiderasyon dito. Pinaka-importante ay yung privacy at security ng mga pasyente kung saan ay mapoproteksyonan din po yung identity ng ating mga kababayan. Nagkaroon ng panukala na magkaroon po ng mga mandatory testings base po sa kanilang
kwalifikasyon o dun sa may certain qualification, pero kailangan pong pag-aralan mabuti ito para hindi naman po natin i-violate yung kanilang karapatang pantao, lalo-lalo na po sa pagdating sa kanilang privacy, sa kanilang healthcare. Alam po natin na very strict ang Pilipinas pagdating po sa security at ng informasyon, lalo-lalo pa pagdating sa kalusugan, sa health ng isang tao. So we also have to protect that. So pag-aaralan po natin mabuti yan. Yung pagtayo po ng isang hub ay makakatulong para ma-address po not just the medical aspect of being HIV positive but also the mental aspect of it all. Alam po natin na yung pagiging HIV positive ay hindi lamang po isang physical na kondisyon, kundi may corresponding po na impact mentally doon sa ating kababayan na nagpositibo. Ganon din. Ayan, tungkol po sa status ng dengue at saka ng HIV. Yung pong tinalakay, kaya lang wala na po tayong oras Naubusan tayo ng oras. So pero pagbati muna natin bago tayo paalam. Good morning kina Julieta Meneses, Gemma Sibayan Busto, Cecilia Morante, Daduya Rizalde, Benjamin Gaheto, tsaka sina Ernesto Musada, Oscar Dolormente, Rafael Acosta Manganyag, Rolly Soriano, Bogs Vidal. Good morning sa aking kumare Evelyn Soriano Paragas, sina Sir Napoleon Co, Rafael Acosta Manganyag, talaga, Romeo Marinas, at ayan, marami pang iba. Hasmin Barcel Villamin, at saka Grace Matro, good morning. At muli, happy birthday sa aming kambal, sina Skyler at Queen Yadaw, Queen Yadaw. Ayan, naubusan na tayo ng bed pati. So, wala na po tayong sapat na oras mga kaibigan. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa or in the morning, makasama po ninyo si Ka-Aaron Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Ang po nakasama sa technical side si Richard Ulanday at sa ngalan po ni Ka-Aaron Liway. Ako po si Good Morning Mamata, Tropa. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3.